Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kaniyang pagpapala, habag at kapayapaan ay mapasa kaniyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy sa ating subject na hadith, ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito ay ang pangatlong hadith na ang kaniyang pamagat ay ang pagbabawal sa pagkapuot, galit, pagkasuklam at pagkamainggitin. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام متفق عليه. Naiulat mula kay Anas na anak ni Malik radiyallahu anhu, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi: huwag kayong masuklam sa isa't isa, huwag magkaroon ng alitan sa bawat isa, at huwag kayong mag-inggitan sa bawat isa, at huwag kayong magtalikuran sa bawat isa. Sa halip, gawin ninyo ang inyong mga sarili bilang magkakapatid para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi nararapat sa isang Muslim na talikuran ang kanyang kapatid ng humigit sa 3 araw. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Ang nagulat sa hadith na ito ay isang sahabi, companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya si Anas na anak ni Malik al-Ansari. Ibig sabihin siya ay naninirahan sa Madina o taga Madina. Tagapaglingkod siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay maraming naiulat na mga hadith dahil sa kaniyang pamamalagi kay Propeta Muhammad, at siya ay namatay sa ika-92 years ng Hijri o ika-92 sa taon ng Hijri. Kalugdan nawa siya ng Allah. Ang pangkalahatang kahulugan sa hadith na ito ay itinuturo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ang tunay na pagkakapatiran sa Islam, na nagmamahalan sa isa't isa, magkakalapit ang ating mga puso, nagtutulungan at nagtuturingan ng tunay na magkakapatid, na ang bawat isa sa atin ay nakikitungo sa kapwa, sa kanyang kapwa ng may magandang asal at pag-uugali, na siyang maggagabay sa atin tungo sa mararangal na mga kaugalian at naglalayo sa atin sa mga kasamaan, at mag-aalis ng pagkasuklam at pagkapuot sa ating mga kalooban. At gagawin nito ang ating mga kilos at gawain na magiging mararangal na gawain at kilos sa pananampalatayang Islam. At ipinapahiwatig din na ang bigkis ng kapatiran sa Islam ay higit na matibay kaysa bigkis ng lahi at dugo, dahil sa ang ugat nito ay ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, batay sa sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran: Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. At isa sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala: katiyakan ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa din, sa panampalatayang Islam, na kung kaya
ayusin ninyo ang pagitan ng inyong dalawang grupo kapag sila ay nag-away o nagkaroon ng alitan. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon bilang paghahangad na kaawaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin nararapat sa isang Muslim, isang mananampalataya, na talikuran niya ang kanyang kapatid o tanggihan ito nang humigit pa sa 3 araw, na hindi naman yun para sa isang katanggap-tanggap na dahilan sa Islam o reasonable bilang pagmimithi na huwag sana humantong ang taong tinatalikuran sa pagsalungat sa relihiyon. Ang mga kapupulutang aral mula sa hadith. Una, ang di pagpapahintulot sa pagkasuklam, pagkamainggitin, pagtalikod at pagputol ng ugnayan. Ito ay haram. Ito ay ipinagbabawal sa isang mananampalataya. Kaya binalaan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tinatawag na hasad o inggit. Sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang hadith, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Layuan ninyo, iwasan ninyo ang inggit, sapagkat tunay na ang inggit ay kanyang nilalamon ang mga kabutihan, hasanat, kagaya ng paglamon ng apoy sa panggatong. Kaya kung ayaw mong mawala ang mga pinagpagurang mong mga gawain, hasanat, na parang bula, ay nararapat lamang sa isang mananampalataya na iwasan niya ang katangian na ito. Iwasan natin ang inggit sa bawat isa. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol naman ito sa pagputol ng ugnayan, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Hindi makakapasok sa paraiso ang pumuputol sa ugnayan ng pagkakamag-anakan. Pangalawa na mapupulot natin na aral sa hadith na ito ay ang pagbabawal sa pagpinsala sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, sa lahat ng uri nito o pamamaraan, physically o mentally. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh." Sinabi ni Propeta Muhammad, ang Muslim ay kapatid ng Muslim. Huwag siyang apihin o lukuhin, o di kaya ay pabayaang huwag dulungan. Huwag siyang pagsinungalingan, o di kaya ay maliitin, o kaya ay pahiyain. So, pasok dito sa pagpapahiya sa iyong kapatid ay ang pambubuli sa ang manlugar, mapa-social media. Hindi nararapat sa isang manampalataya na kanyang maliitin, kanyang pahiyain ang kanyang kapatid na Muslim. Pangatlo na aral ay ang di pagpapahintulot sa pagtalikod ng isang Muslim sa kanyang kapatid na humigit pa sa 3 araw. 3 araw. So normal sa tao na magalit. Tayo ay tao lamang. So nasa sa atin minsan ang galit sa ating kapwa. So hindi natin dapat hayaan na ito ay lumagpas sa 3 araw na hindi tayo magkaayos o magkabati. So kapag ang isang manampalataya meron silang alitan sa kanyang kapatid, hidwaan, kinakailangan sa loob ng 3 araw ay maresolba nila ito. Hindi dapat tumantong sa 3 araw dahil yan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ibang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad, "Tu'radul a'malu 'ala Allah fi kulli ithnain wa khamis, fayaghfiru Allahu li kulli muslim
إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله ادعو هذين حتى يصطلحا. Itinataas, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga gawain, mga mabubuting gawain sa araw ng Lunes at Huwebes, at pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim maliban sa isang taong mayroong alitan, galit sa pagitan niya at ng kanyang kapatid. At sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, hayaan ninyo ang dalawang yan hanggat hindi sila magkabati o magkaayos. So, delikado po ito mga kapatid sa panampalatayang Islam na gumagawa ka ng mga iba't ibang pagsamba, ibada sa Allah. Subalit kung ang iyong puso ay puno ng galit at puot sa iyong kapatid, ay hindi itinataas ang iyong mga gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na aral ay ang gawaing yaon ay hindi daw katangian ng isang Muslim o mananampalataya. Dahil sa napakaraming hadith na tumutukoy sa mga gawain na ito, nakasuklam-suklam, mga katangian na ito. Panglima, ang matinding paghihikayat sa pagkakaroon ng tunay na kapatiran at pagkakalapit ng isa't isa sa pagitan ng mga Muslim. Dahil sa hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Gawin ninyo ang inyong mga sarili bilang magkakapatid para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na likas sa mga magkakapatid ang pagtutulungan, pagkakaisa at pagmamahalan. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.